Habang nakatitig si Elder Hyoyo sa dalawang matanda, napapangiti na lang ito habang sinasabi na matagal na magkaibigan na pala ang dalawang ito, ibang klaseng magkaibigan pala ang mga ito, masyado nakakatawa kayo tignan, ngunit ikaw ay inupahan ng monghe para sa trabaho na ito kaya anong kalokohan ang ginagawa mo, dapat ay patayin mo ang Heavenly Oracle kahit na kaibigan mo pa ito. Agara naman hinawakan ni Shadowless Prowler ang kamay ni Elder Hyoyo, at ginamit nito ang teknik niya para palibutan ng string ang kamay nito, hanggang sa naputol ang kamay ni Elder Hyoyo at tumilapo na lang, dahil sa teknik na ginawa ni Shadowless Prowler na kinagulat naman ng husto ni Elder Hyoyo ang ginawa nito. Mabilis naman sumugod si Chancellor Bongnam at naglunsad ng pag-atake, kung saan sa lakas ng pag-atake ni Chancellor Bongnam ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan nila Elder Hyoyo. Habang nakikita ang pagbagsak ni Shadowless Prowler sa sahig ay napapatawag na lang si Chancellor Bongnam ng pangalan nito sa pag-aalala, makikita natin na hindi na gumagalaw pa si Shadowless Prowler habang nakasalampak na sa sahig, ang kamay nito ay bagsak na at wala ng lakas pa, kaya naiinis na lang si Chancellor Bongnam sa nangyari sa kaibigan niyang si Shadowless Prowler, subalit biglang may mga lumabas na apoy sa kinaroroonan ni Elder Hyoyo, na labis na kinagulat ni Chancellor Bongnam ito sapagkat alam niya kung kaninong teknik ito. Tuluyan ang naglabas ng malakas na apoy si Elder Hyoyo na labis na kinabahala ni Chancellor Bongnam, hindi na lang siya makapaniwala sapagkat ang teknik na ito ay alam niya na isa sa mga teknik ni Master Honjin, alam niya na ang teknik ni Elder Hyoyo na Essence Drain ay ninanakaw ang mga kinang mga mandirigma, ngunit wala pa siyang narinig na pagkuha ng mga teknik ng iba, kaya di na lang siya makapaniwala kung possible ba talaga ito. Makikita natin si Elder Hyoyo na napapangiti na lang habang naglalabas ng maraming apoy, ang naputol na kamay nito ay naglalabas ng apoy na tulad ng kay Master Honjin kasabay ng itim na ink nito, napapaisip na lang si Chancellor Bongnam na hindi ba na ang kamay nito ay napinsala pa lang ni Shadowless Prowler kaya paano ito nangyari. Makikita natin na kayang maglabas ng apoy ang naputol na kamay ni Elder Hyoyo, kaya napapatawa na lang si Elder Hyoyo habang sinasabi na sobrang malaking tulong ang teknik na kinuha niya kay Master Honjin, hanggang sa naghanda na si Elder Hyoyo para umatake gamit ang itim na ink sa kamay, at malakas nitong ibinato ang ink na ito ngunit makikita natin na hindi ito papunta kay Chancellor Bongnam. Kaya napapalingon na lang si Chancellor Bongnam kung papunta saan ang pag-atake ni Elder Hyoyo, hanggang sa nakita niyang direktang tumama ang binatong ink ni Elder Hyoyo sa katawan ni Shadowless Prowler, at ang ink na iyon ay unti-unting hinihigop ang kakayahan ni Shadowless Prowler, hanggang sa tuluyan ng mahigop ito at nagmistulang kulay itim na bilog na ang ink at lumulutang ito sa ere. Hindi na lang makapaniwala si Chancellor Bongnam dito, napapatanong na lang siya kung ito ba ay ang inkwell na ginamit para magamit ang teknik ni Master Honjin, ngunit ang alam niya na ang Shaolin Temple ay dapat na nakasil sa tagong lugar at malayo ang inkwell na ito, sapagkat pinagbabawal ito kaya bakit nandito ito ngayon at gamit pa ni Elder Hyoyo. Wala man siya masyadong alam sa sandata na ito, gayunpaman makikita naman na may kinalaman ito sa Essence Drain technique ni Elder Hyoyo, kaya masyadong mapanganib ang sandata na ito kasabay ng Essence Drain. Bigla naman nag-iba ng hugis ang inkwell, at agara na naglunsad ng pag-atake ito papunta kay Chancellor Bongnam at naging tulad din ito sa steel string ni Shadowless Prowler. Hindi na lang makapaniwala si Chancellor Bongnam sa lakas ng pag-atake na ito, at buti na lang ay naiwasan niya ito. Samantalang patuloy na kinokontrol ni Elder Hyoyo ang inkwell para pang-atake kay Chancellor Bongnam, sa lakas ng pag-atake ni Elder Hyoyo ay nawawasak na lang ang tatamaan ng pag-atake nito, na nagagawa naman maiwasan ni Chancellor Bongnam ito, subalit hindi pa rin siya makapaniwala na paanong steel string naman ang ginagamit ngayon ni Elder Hyoyo pagkatapos ng teknik na apoy ni Master Honjin. Bigla naman mabilis na sumulpot sa likod si Elder Hyoyo na may layunin na patayin si Chancellor Bongnam, na nagawa naman maramdaman ni Chancellor Bongnam ang killing intent nito, kaya mabilis na napalingon si Chancellor Bongnam sa likod niya, at kinumpas ang kamay sabay gamit ng teknik na Gravity Strike, kung saan ay napigilan niya makagalaw si Elder Hyoyo dahil sa bigat ng gravity ng pag-atake.
Habang napapasukan na lang ng dugo si Elder Hyoyo ay napapatawa na lang ito habang pinupuri ang malakas na pag-atake nito, hanggang sa mabilis na makalipat ulit si Elder Hyoyo sa likod ni Chancellor Bongnam, habang sinasabi na dahil sa malakas na mga pag-atake ni Chancellor Bongnam ay mas lalo niyang ginugusto na makuha ang mga teknik nito. Samantalang makikita natin ang dalawang inkwell na lumulutang sa likod ni Chancellor Bongnam, ang apoy ni Master Honjin at ang steel string ng Shadowless Prowler, na naramdaman naman ito ni Chancellor Bongnam, kaya napalingon na lang ito sa likod, subalit huli na ang lahat sapagkat direkta na siyang tinamaan ng dalawang pag-atake na tumusok sa likod nito ang dalawang inkwell. Kaya napapangiwi na lang sa sakit si Chancellor Bongnam, at habang nakatingin sa nakatusok sa likod niya at unti-unting hinihigop ang mga teknik ni Chancellor Bongnam, ay natutuwa naman ng husto si Elder Hyoyo habang sinasabi na pahuhusayan niya ng husto ang paggamit ng teknik ni Chancellor Bongnam. Subalit mabilis pa rin na kumilos si Chancellor Bongnam kahit na hinihigop pa ang mga teknik niya, sabay lunsad ng malakas na pag-atake kay Elder Hyoyo kung saan ay direktang tinamaan si Elder Hyoyo, na labis na kinagulat nito sapagkat hindi niya alam kung bakit nagagawa pa rin ni Chancellor Bongnam na umatake ng malakas. Nilabas na ni Chancellor Bongnam ang pinakamalakas niyang teknik at kahit nahihirapan ay binubuhos na niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa pag-atake. Ang mabigat na bilangguan na ito ay aabot hanggang sa langit na parang lambat, at kung ang langit ay handang tumulong sa akin na maalis ang taong ito dito sa mundo, kung ganoon ay malugod kong ibibigay ang aking katawan upang gawin ito, 10,000 geum weight manipulation, net of heaven and earth, kung saan makikita natin ang malakas na pag-atake ni Chancellor Bongnam. Sa sobrang lakas ay napapasigaw na lang sa sakit si Elder Hyoyo at tuluyan ng nilamon ng mga malalaking bato habang dumadanak ang madaming dugo sa katawan nito, hanggang sa tuluyan ng nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lugar, at sa sobrang lakas nito ay unti-unti nang gumuguho ang buong bundok na kinaroroonan ng bilanggo, hanggang sa nawasak na ang bundok na ito sa sobrang lakas ng pag-atake na pinakawalan ni Chancellor Bongnam. Samantalang napapalingon na lang si Bongdeala dito at hindi siya makapaniwala sa lakas ng pagguho ng lugar na kinaroroonan nila Chancellor Bongnam. Makikita natin na nawasak na ang buong kabundukan na labis na kinagulat ng grupo nila Yuseong nang masaksihan ito. Pinagpapawisan na lang si Yuseong at Bongdeala at nag-aalala kung ano na ang nangyari kala Chancellor Bongnam. Bigla naman nagsalita ang monghe at habang unti-unti itong lumalapit kala Yuseong ay sinabi nito na ang puwersa pala ng High Lord at ni Heavenly Oracle ay dumating na. Gayunpaman, mukhang ang pagiging arogante ng mga iyon ay nagdesisyon na lang ang mga ito na ipadala ang mga kabataan kaysa sila mismo ang humarap sa kanya. Naiinis naman na sinabi ni Yuseong na tapos na ang maliligayang araw ng monghe, may saksi sila na makakapagsabi na ang monghe ay kasangkot sa pag-atake na ito, kaya mas maigi na sumuko na ito at ailahad ang buong katotohanan sa lahat. Samantalang napapangiti lang ang monghe at sinasabihan sila Yuseong na kung sino naman ang saksi ng mga ito at kung anong katotohanan ng mga pinagsasabi ni Yuseong. Ayon naman kay Bongdeala na ang katotohanan na isang inutil ang monghe, sapagkat pwede naman ito na umupo lang at walang gawin at manalo sa paglilitis, ngunit mas pinili pa rin ito na magkaroon pa ng ganitong kaguluhan. Samantalang napapatawa lang ang monghe nang marinig ito, at sinabi nito na itong batang nakatira sa malayong lugar, mukhang nagkakamali ito ng pagkakaintindi sa layunin niya para dito, ang ginawa niya lang naman ay ang pukawin ang mga tao sa lupain na ito para sa maling pag-asa na pinapangarap ng mga ito. Kung alam ba ni Bongdeala ang unang nobela sa 4 na nobela ng katotohan, ito ay ang pagdurusa, nakalimutan ng mga bata at matatanda kung ano ang panandalian lamang, at namumuhay sa kamangmangan. Ang kailangan natin ay kapahamakan at lubos na kapahamakan para sa mga taong ito na magmumulat ng kanilang mga mata, ang sakit ay mayayanig ang kanilang mga isipan at masira ang kanilang pagkahumaling. Napakatagal na nating namuhay sa kapayapaan, dahil dito, ang mga kabataan ay lumaki sa mga makamundong bagay at binaluktot ang kalooban ng nirvana. Ang sakit at digmaan ay magpapalaya sa inyong lahat mula sa inyong mga secular na pagkahumaling, at tutulong sa inyo na matanto ang katotohanan ng panandalian lamang at pagiging hindi makasarili. Isipin na lang ng mga ito na isa itong pagsasanay na manggagaling sa kanya.
Sinabi ni Ryohei na ang mga Shadow Hand ay bumabangon na ulit ayon naman kay Soso na mukhang hindi ito magtatapos sa ganitong bilis. Nakangiti naman na sinabi ng monghe na hindi na magkakaroon ng ganitong pagkakataon para maabot ng lahat ang nirvana. Samantalang patuloy na gumuguho ang kabundukan na kinaroroonan nila Chancellor Bongnam, makakapal na alikabok at mga nahuhulog na malalaking bato ang nangyayari dito. Napalingon naman si Bong Deale dito sapagkat may nararamdaman siya sa lugar na iyon. Samantalang naiinis na sinabi ni Yuseong na isang malaking kalokohan ang mga pinagsasabi ng monghe na ito, para sa kanya ang monghe ang sumisira sa kalooban ng nirvana, kaya itigil na ang pagsisikap na ipilit ang iyong katotohanan sa amin monghe, sapagkat hindi gagana ito sa kanila. Subalit biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng mga nagkukumpul-kumpulan ng mga bato na nanggaling sa malakas na pagsabog na ginawa ni Chancellor Bongnam. Napalingon naman si Jium Namgang, Soso at Ryohei dito, sapagkat naramdaman nila ang nakakatakot na malakas na aura, at ayon pa kay Ryohei na pamilyar sa kanya ang pakiramdam na ito. Samantalang habang naglalakad si Yuseong papunta sa monghe ay sinasabi nito na kung sa tingin ba ng monghe sa sarili niya na isa na itong Diyos, kung ganoon ay nagkakamali ito sapagkat isa rin lang ito na tao na tulad nila, kaya itigil na nito ang pag-asta na parang isang Diyos. Subalit nag-aalala na tinatawag ni Ryohei si Yuseong, ngunit di napapansin ni Yuseong ang mga tawag ni Ryohei sa kanya, at nagagalit na sinigaw nito sa monghe na kung napagtanto man lang ba ng monghe kung gaano karami ang kailangan na isakripisyo at namatay dahil lamang sa maling mga pagpili ng monghe, subalit malakas na sinigawan ni Soso si Yuseong at sinabihan ito na may hindi maganda na nangyayari sa likod nila. Kaya nagulat naman si Yuseong nang marinig ito, kaya agara na itong napalingon sa likod. Samantalang sinabi naman monghe na tulad ng isang butil ng buhangin na hindi makakahawak sa kailaliman ng karagatan, imposible para sa mortal na pag-iisip na lubos na maunawaan ang daloy ng Dharma. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa nakikita niya sa likod, kaya pinagpapawisan na lang ito habang nakatingin ito dito, ayon pa sa monghe na lahat ng buhay at kamatayan ay nakatali sa tadhana, at lahat ng pagdurusa ay nagmumula sa karma, lahat ng nagawa ko ay isa pang paraan para makamit ang wakas, ang mga inutil ay tatawagin ito na isang malaking kasalanan, ngunit ang mga matatalino ay tinatawag ito na tadhana. Pinagpapawisan na lang si Yuseong at napapatanong na lang kung ano itong nakikita niya. Makikita natin na buhay pa rin si Elder Yoyo, at ang hitsura nito ay napinsala ng husto dahil sa malakas na pag-atake ni Chancellor Bongnam. Kahit na nagtamo ito ng malaking pinsala ay unti-unti pa din ito naglalakad papunta sa kinaroroonan nila Yuseong, habang ang dalawang inkwil nito ay nakasunod sa kanya.